Ngayong araw mga tol, nasa harapan na natin itong pinakabagong modern classic scoot ng Honda. Walang iba kundi ang Honda Giorno 125 Plus. So ano nga bang meron dito? Tara silipin natin. So available nga pala to dito sa Honda Elite Cabanatuan City. And pagdating nga sa presyo mga tol, ang cash price nito ay 103,800 pesos. And kapag kasama na yung 3 years LTO registration, so bali magiging 106,700 pesos. At kung installment naman ang balak nyo, ang down payment or yung all-in down payment niya ay 21,680 at ang magiging monthly nyo for 3 years ay 4,415 pesos. So sa mga interested buyers dyan, pwede nyo i-PM sa Facebook page natin or kaya ito yung number ko, call or text lang kayo. Okay mga tol, tignan naman natin yung overall looks niya. So mula nga dito sa front end, dito sa mismong headlight niya, talagang napaka-premium, napaka-classic ng looks o nung datingan niya. Meron tayong chrome finish dito na frame dito sa mismong headlight niya, no? Tapos rounded yung shape niya, kaya talagang napaka-classic. At ang maganda nga dito mga tol, sa mismong headlight natin, LED na yung ginamit dito, ganun din sa daytime running lights niya. And pagdating naman dito sa part na to mga tol, meron tayong badge dito ng Honda, no? Talagang napaka-classic din ng datingan niya. Meron siyang chrome finish dito na pinaka-frame niya. So napaka-premium ng datingan. And bukod nga dyan sa badge niya, wala tayong makikitang decals dito, no? And dito nga pala rin nakapwesto yung battery natin sa harapan, ano, kapag tinanggal natin tong nasa gitna. So andyan yung location ng battery natin. And pagdating naman sa mga turn signals mga tol, dito siya nakapwesto, no? So para siyang mata dito. So halogen bulb yung ginamit dito sa turn signals niya. Syempre very premium at very classic din ng looks o yung design ng front fender natin. And meron siyang decals dito sa kabila na combi brake. So yun nga, equip ito ng combi brake system kung saan kapag pinarest natin yung rear brake, sasabay naman yung front brakes natin. And speaking of front brakes mga tol, naka-disc brake tayo dito sa harapan with single piston caliper. And pagdating naman sa gulong, tubeless yung ginamit na gulong dito na may sukat na 100/90 rim 12. And of course sa suspension natin dito sa onhan, naka-telescopic fork tayo dito na color black. Pagdating naman mga tol dito sa side profile niya, so yan yung itsura niya, no, manipis lang siya. So tumuloy yan hanggang dito sa pinakababa niya. And dun sa mismong baba niya, yung tinatawag na bangka ay kulay black siya, yung pinaka-plastic niya. Pagdating naman dito sa foot peg natin, dun sa pinakatungtungan nung back rider, ano, yung OBR natin. So very classic din ng looks niya, na meron siyang grip dyan na line. Siyempre para hindi dumulas yung paa natin dyan, o yung paa nung back rider. And talagang malapad din siya. And yung design niya, hindi rin na-compromise yung pinaka-design ng side niya dito, no? Dahil kapag pinold natin yan, nakatago siya. At dito naman mga tol, sa mismong side profile sa bandang likod, very classic at very premium din ng looks niya, no? Napakakinis. Tapos meron lang siya ditong decals na naka-emboss, no? Yung pinaka-brand niya na Giorno Plus. Talagang napaka-premium dahil bukod sa naka-emboss, chrome pa yung finish. Pagdating naman dito sa grab bar niya, talagang very classic din ng looks, ano? And silver naman yung finish niya. Tignan naman natin mga tol, itong napaka-classic din na looks ng taillight niya, no? So meron din siyang chrome finish dito na garnish o yung pinaka-frame. Tapos LED na rin yung ginamit dyan sa taillight. And pagdating naman dito sa turn signals natin, halogen bulb naman yung ginamit dito. And ganito naman yung itsura ng rear fender niya, no? Meron siya dito reflector for added visibility and syempre yung ilaw para dun sa plaka. So talagang napaka high-tech at modern na rin itong Giorno 125 Plus. So naka liquid cooled siya, no? Dito nakapwesto yung cooling system niya. And ganito naman yung itsura ng muffler niya, no? So talagang malaki siya. Very classic din ng datingan. Tapos pure black lang siya. Sa suspension naman dito sa likod, naka single shock absorber lang tayo dito. And pagdating naman sa brakes, naka drum brake. Tapos sa gulong, same size lang doon sa unahan na may sukat na 100/90 rim 12. Dumako naman tayo mga tol dito sa cockpit niya, no? Dito sa meter panel niya. So kung mapapansin nyo, pareho siya ng sa Click 125, ano? So naka fully digital meter panel tayo dito. And dito natin makikita yung info ng motor tulad ng speedometer, odometer, fuel gauge, trip meter, fuel consumption, battery voltage, digital clock, and yung mga light indicators tulad ng turn signals, high beam, and yung keyless indicator niya, yung idling stop indicator, etc. So talagang napaka-modern din itong classic scoot ng Honda na to. At talagang napaka-premium din ng cockpit niya. And pagdating naman sa mga button dito sa handlebar, dito sa kanan meron tayong idling stop switch and yung electric push start niya. And talagang kapansin-pansin din itong handle grip natin, ano. Same lang naman siya ng design doon sa mga ibang unit ng Honda, no? Pero ang kinaiba nito kulay brown. Talagang nagbigay
nag-provide din ito ng classic looks dito sa manibela o dito sa handle grip natin. And dito naman sa kabilang side, nandito yung high and low beam, yung busina niya at yung turn signals. At isa nga pala sa mga safety features nitong Giorno 125 Plus. So meron din siya ditong handle brake lock. So ang gagawin natin dyan, ipe-press natin yung brake lever and pipindutin din natin yung pinaka-brake lock niya. And kapag i-release natin, press lang natin yung brake lever and marirelease na rin siya. So magagamit natin to kapag halimbawa nagpark tayo sa mga incline na kalsada o parking area. So hindi basta aandar o aabante yung motor natin pag naka-brake lock. And ipakita ko na rin sa inyo itong classic design ng side mirror niya. So medyo maliit lang siya. Ang maganda rito, nakaterno yung kulay niya dun sa overall body color niya na kulay orange. Pagdating naman dito sa susian niya, nakakiles na tayo dito o yung smart key system. And sa tabi niya meron tayong button para sa seat opener at yung fuel cap opener. So napaka-convenient dahil pipindutin lang natin dito and magbubukas na yung either sa upuan and sa fuel tank natin. And speaking of fuel mga tol, dito siya nakapwesto sa unahan and ayan, ganyan siya magbukas, talagang napaka-astig. Very unique ng design niya. And pagdating nga sa capacity nito ay meron itong 5.4 liters fuel tank capacity. So medyo malaki siya para sa kanyang kategorya. At syempre hindi naman mawawala dito yung utility hooks natin na magagamit din natin kapag namili tayo. So isasabit lang natin dyan, safe na yung pinamili natin. And dito naman sa side niya, meron tayong side pocket o yung glove box niya. And ang maganda rito, meron siyang cover. And try natin ilagay yung Android phone natin dito kung kasya. And ang isa sa nagustuhan ko dito, meron na siya ditong USB Type-C na charging port. So hindi natin kailangan magpalagay ng aftermarket. Meron na siyang built-in. So ilagay natin yung cellphone natin dito. Tignan natin kung magsasara yung cover niya. So makikita nyo ay talagang safe na safe yung cellphone natin dito sa loob. Pagdating naman dito mga tol sa upuan natin, syempre meron siyang very classic looks na design, tapos color brown pa yung cover niya. And meron din siyang mga stitches dito kaya talagang naging premium yung looks niya. Tapos dito sa bandang likod meron siyang nakasulat dito na Honda, yung pinaka brand niya. And yung pinaka favorite part ko mga tol, yung ilalim ng upuan. So meron tayo ditong napakalawak na underseat compartment. So kasya dito yung isang half face helmet. So hindi ko lang sure kung kasya yung standard size ng helmet na full face. Pero tignan nyo naman kung gaano siya kaluwang. Dito pa lang talagang sulit na sulit ka na. So marami tayong may lalagay na gamit dito tulad ng jacket, ng bag. So kahit anong gamit natin na basta kasya dito. At syempre pwede rin natin to paglagyan ng mga basic tools natin. And dito nga pala nakapwesto yung salinan ng coolant niya. And dito naman sa floorboard niya mga tol, malawang din siya. And meron siyang texture. So magaspang siya, naka anti-slip na siya para kahit hindi natin lagyan ng rubber matting niya, hindi naman siya madulas. Pagdating naman mga tol sa dimensions, sa seat height niya, Pinoy friendly pa rin naman siya. Meron itong sukat na 780mm, tapos yung ground clearance naman ito 155mm. And yung wheelbase niya ay 1312mm. Tapos pagdating naman sa timbang, talagang magaan lang siya. Meron lang siyang bigat na 116 kilograms. Pagdating naman mga tol sa makina, gumagamit ito ng 125cc liquid cooled 4-stroke at naka 4 valves na rin to, kahit 125cc lang yung makina niya. And naka single overhead cam ESP plus engine. So talagang modern na rin yung specs nitong Giorno 125 Plus. And pagdating naman sa maximum power output nito, kaya nitong mag-produce ng 8.49 kW at 8,750 RPM at max torque na 11.6 Nm at 5,250 RPM. Other features, equip ito ng idling stop system and nakakatulong din to para mas tumipid pa sa konsumo ng gas. So ito nga yung kapag guminto tayo usually sa traffic light, mamamatay yung makina niya, then after ilang segundo pihitin lang natin yung silinyador, aandar na ulit yung makina niya. And pagdating nga mga tol sa fuel mileage, ito kaya nitong umabot hanggang 47 kilometers per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa rider, sa road condition and sa throttle habit natin. And naka ACG starter na rin siya. So ito naman yung kapag nag-start tayo ng engine, so wala na tayong maririnig na friction ng starter. Okay mga tol, yan nga ang Honda Giorno 125 Plus na available na nga dito sa Honda Elite Cabanatuan City. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.